Magiliw na tumugon si Andre at ipinabatid na wala itong anumang problema sapagkat napakarami na ng masasarap na pagkain mula sa Dragon Nation ang naibahagi sa kanya. Sinabi niyang kung maayos na ang lahat ay aalis na siya upang mag-ipon muli ng mga puntos. Kasabay ng kanyang mga salita ay sumabog mula sa kanyang likuran ang isang pares ng naglalagablab at maringal na pakpak na agad siyang iniangat sa himpapawid. Subalit bago pa man siya tuluyang makalayo ay umalingaw-ngaw ang malakas na ungol ng kanyang sikmura. Napakamot siya sa ulo at muling tumingin kay Luan ng may halong hiya, umaasang may natitira pang pagkain mula sa Dragon Nation. Ilang sandali lamang ang lumipas at sa isang ligtas na sona sa malapit ay naupo si Andre habang tig-isang hita ng manok ang hawak sa bawat kamay, nilalantakan yun na tila isang gutom na halimaw at walang tigil ang pagpuri. Ipinahayag niya na matapos matikman ang pagkaing ibinigay sa kanya ay wala nang ibang lasa ang maihahambing dito at ang lahat ay tila karte na lamang. Iminungkahi pa niyang ipagpapalit ang kanyang mga puntos kapalit ng karagdagang supply at nag-alok ng 5,000 puntos para sa isang pirasong manok. Si Luan na noon ay payapang nagpapahinga sa harap ng masaganang hapag at isang tasa ng tsaa ay iwinasiwas lamang ang kamay at sinabing itabi na nito ang mga puntos sapagkat kung nais nitong kumain ay malaya itong kumuha. Sa narinig ay napamulagat si Andre at halos mataranta. Pilit pa rin niyang sinubukang buksan ang kanyang interface upang maglipat ng puntos sapagkat hindi niya matanggap na libre yon. Iminungkahi niyang kahit 2,000 puntos man lamang ang tanggapin, ngunit nang lumitaw ang sistema ng paglipat ng datos ay halos lumabas ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Sa holographic display ay malinaw ang nakasulat na pangalan na Lufan, mula sa Dragon Nation, antas 36, uri na Dragon Knight, may nakatagong puntos na 763,383 at kasalukuyang nasa unang ranggo. Ito ang sukdulan ng isang pangunahing tauhang lubos ang pag-angat ng mana. Samantala ay tahimik ding sinusuri ni Lufan ang datos ng kaharap. Lumabas sa sistema na si Andre ay mula sa Snow Nation, antas 60, uri na Flame Warrior, ikatlong baitang, may 60,574 na puntos, ranggong B at tinanggap ang misyong 9 Realms Demon Subjugation. Ang kasalukuyang layunin nito ay pabagsakin ang antas 85 epikong boss na Earth Demon. Napatingin si Andre kay Lufan nang may halong takot at paghanga at inisip kung literal ba nitong giniba ang buong Darkspire upang makakuha ng ganoong karaming puntos. Kalmado lamang na ipinaliwanag ni Luan na mula pa sa simula ay ang Darkspire na ang kanyang pakay at iyon ang dahilan ng kanyang pagpunta. Ang mga puntos mula sa mga halimaw ay nakabatay sa kanilang lakas at ang tore ang pinakamabisang lugar para sa mabilisang pag-ipon. Sa alaala ni Andre ang sarili niyang muntik ng pagkamatay sa loob ng tore at ang paghihirap niya sa ikatlong alon, samantalang para kay Luan ay tila isang karaniwang lugar lamang iyon ng pagsasanay. Nagpasalamat siya sa loob na hindi niya ito naging kaaway sapagkat kahit sila ni Charlie ay nahirapan sa naturang misyon at wala silang magiging laban kung sakali. May bahagya siyang pagsisisi dahil nais pa sana niyang ibahagi ang ilang lihim sa pag-iipon ng puntos, ngunit ngayon ay malinaw na hindi niya kayang tapatan ang pamamaraan ni Lufan. Mapagkumbabang inamin ni Lufan na tunay na malakas ang 9 Realms Demon Darkspire at kinailangan din niya ng pagsisikap upang malinis ito. Naiinggit na napatingin si Andre kay Shia, sapagkat malaking bentahe ang pagkakaroon ng Dragon Pet at hindi nakapagtatakang kabilang sa 3 pinakamalalakas na nakatagong uri ang Dragon Knight. Nang maramdaman ang kanyang titig ay umungol ng babala si Xiao Ye at bahagyang napaatras si Andre kahit pa sinabi niyang medyo mabagsik lamang ito. Ibinalik ni Lufan ang usapan sa mas mahalagang paksa at tinukoy ang naunang pagkabigo ni Andre sa misyon. Hindi ito itinanggi ni Andre at inamin na muntik na siyang mamatay at nakakandado na sa kanya ang misyon kaya't hindi na siya makapagtanggap ng iba. Sa mga mata ni Lufan ay sumili ang mahiwagang kislap at iminungkahi niyang magtulungan sila para sa pagkakataong yon. Nang sumunod ay napatingin ng may kaba si Andre sa dragon sapagkat worry nais siyang lapain. Ipinaliwanag ni Lufan na likas na agresibo ang mga dragon pet at hindi ito kumakagat hanggat naroon siya. Sa loob-loob niya ay hindi niya maaaring ibunyag na naubos na ni Andre ang mga merienda ni Shia. Lumipad sila hanggang sa ang kalangitan ay naging maitim at nagbabadya ng panganib. Isang mekanikal na tinig ang nagbigay ng babala na natukoy ang Darkspire. 2 dambuhalang anyo ang lumitaw,
Isang antas 60 Rotting Eagle na may 84 na puntos at isang antas 85 Heavenly Horned Bull na may kaparehong puntos. Agad na humanda sa labanan si Andre at tinanong ang plano, ngunit payak lamang ang tugon ni Lufan na haharapin ng bawat isa ang kani-kanilang bahagi at magkahiwalay silang lalaban. Sumugod ang kawan ng mga halimaw at bago magsimula ay tiniyak ni Lufan na kakayanin ni Andre ang mga agila at demonyong toro sapagkat hindi naman mataas ang kanilang estadistika kahit marami sila. Ipinagkatiwala niya ang panlabas na mga halimaw kay Andre at ipinatawag si Xing Chen upang sumugod siya ng tuwiran sa loob at patayin ang pinagmumulan. Saglit na natigilan si Andre sa narinig, ngunit hindi na siya pinansin ni Lufan at binalingan ang kanyang espiritu. Lumipat si Xing Chen sa anyong astral at naging isang munting bituing dragon, aktibo ang estado ng Star Dragon Astral na nagdagdag ng 500% sa lahat ng katangian sa loob ng 60 segundo. Ipinag-utos ni Lufan ang paggamit ng Star Shuttle upang basagin ang espasyo ng Dark Spire. Pinunit ni Xing Chen ang mismong realidad at lumikha ng bitak na dimensional na direktang nag-teleport sa itinakdang lokasyon. 6 na segundo lamang mananatiling matatag ang siwang na yon, nilalampasan ang batas ng karaniwang mahika. Bago tuluyang maglaho sa kawalan ay iniwan ni Lufan ang paalala na manatiling ligtas sa labas at mabilis niyang lilinisin ang mga halimaw sa loob ng tore. Napatingin na lamang si Andre ng tulala habang nasaksihan ang pagpapatawag ng isa pang dragon at hindi makapaniwalang inisip kung paano ito nagkaroon ng isa pa. Sa loob ng madilim na siwang ng dimensyon ay sumiklab ang liwanag na hudyat ng kanilang pagdating. Sa isang iglap ay nagpakita sina Xiaya, Little Seven at Lufan sa loob ng Dark Spire. Bahagyang ngumiti si Lufan sa hukbong nakahanay sa kanyang harapan. Naroon ang isang legion ng bangungot, mga antas 75 abyss moths at mga antas 85 cave devourers. Ngunit ang mga ito ay tila hamak na kawal lamang kumpara sa nakaupo sa trono, ang antas 80 Dark Knight at ang mga scavenger beetles na nakapaligid dito. Sa gitna ay naroon ang tunay na pinuno, ang Earth Puppet Demon na isang antas 85 bangungot na uri ng boss. Ang lakas nito ay umaabot sa 30,951, ang liksi ay 48,334, ang espiritu ay 37,582, at ang tibay ay 30,658. Taglay nito ang kasanayang death coil na nagiging buhay na kadena mula sa mga bias upang gapyusan ang kalaban at magdulot ng ganap na paralisis, paninigas at lason. Kaakibat nito ang nakahihilong mga hampas at pinsalang dumudurog ng baluti na patong-patong at walang hanggan, kakayahang durugin ng kadiliman at makipag-isa sa kawalan, at maging di nakikita sa sariling kagustuhan. Sa kabila ng nakapanlulumong datos ng boss na ito sa sistema, ngumiti lamang si Lufan at inisip na tila hindi siya tinatanggap ng lugar na yun ngunit may dala siyang napakalaking handog. Agad niyang pinaganya ang kontrata ng pagpapatawag at bumaba ang Emerald Dragon na si Xiao Fei, antas 24, may lakas na 45,256, liksi na 45,318, espiritu na 70,050 at tibay na 4,550. Bilang nagtataglay ng dugong Emerald Dragon, dinodoble nito ang lahat ng epekto ng mga kasanayang uri ng dragon, at sa pagdating nito ay nagbabadya ang isang digmaang yayanig sa puso ng Dark Spire. Ipinag-utos ni Lufan kay Xia Fei ang pag-aktibo ng Soul Protection at agad namang tumalima ang dragon sa pamamagitan ng pagpapagana ng isang banal na kakayahan. Isang maningning na aura ang bumalot sa kanyang mga kakampi at itinaas ang lahat ng kanilang katangian mula 100% hanggang 200%. Sa bawat pagtanggap nila ng pinsala ay sinasaluyon ng kalasag na bumubuo ng mga patong-patong na enerhiyang pananggalang. Kapag umabot sa 10 patong ang naipon ay magpapakawala ito ng isang mapanirang shockwave, at ang pinsalang ibinabalik ay doble ng kabuuang na sipsip. Ang tagal ng makapangyarihang pagpapalakas na ito ay eksaktong 29 na segundo. Mula sa itaas ay minasdan ni Lufan ang dagsa ng mga halimaw ng may malamig na paghamak. Hindi siya matitinag ng simpleng pagpaparami ng bilang. Kasabay nito ay biglang sumirit paitaas ang estadistika ni Xiaoya. Ang antas 32 Black Dragon na may lakas na 8,457 ay pumaimbulog hanggang 30,173. Ang liksi nito ay tumaas mula 15,000 tungo sa mahigit 50,262.
Ang espiritu ay lumampas sa dating hangganan mula 33,000 hanggang umabot sa humigit kumulang 105,087. Ang tibay ay sumampa sa 56,769. Habang sinusubukang palibutan ng mga halimaw si Lufan ay sumulyap siya sa natitirang oras ng pagpapalakas at nakita niyang 15 segundo na lamang ang nalalabi. Inihanda niya ang koponan para sa ganap na paglipol. Naunang kumilos si Xiaohui at pinagsama ang Void Break at Dragon Chi upang makabuo ng dobleng atake. Sa sabayang galaw nila ng kanyang Dragon Pet ay nailabas ang Great Calamity Dragon Chi. Isang dambuhalang dragon ang pagkawasak ang sumabog sa landas ng kanyang paglipad at sinunog ang lahat sa matinding pinsala. Sumunod si Star sa utos ni Lufan na gamitin ang Star Shatter. Agad siyang lumikha ng isang bituing celestial at dinurog ito, nagdulot ng malawakang pagsabog na nakabatay ang lakas sa kanyang sariling katangian. 10 segundo na lamang ang natitira sa buff. Nagsimulang mag-ipon ng lakas ang Nether Snake Bow. 1 segundo, 2 segundo, at sa 3 segundo ay pinakawalan ang Snake Shadow Arrow na nagpalakas ng pinsala ng 500%. Nagtipon ng enerhiya nina Xiaoye at Star sa iisang kristal. Sa 3 segundo ng pagsingil ay nagliyab ang kristal sa nakasisilaw na liwanag at dinurog ang mga halimaw sa ilalim ng napakabigat na presyon. Ang pinagsamang Star Shatter at Snake Shadow Arrow ay nagpasabog ng alon ng ganap na paglipol na may pinsalang katumbas ng 500% ng lakas ng Star Dragon. Hindi nagpahuli si Xia at nagbuga ng isang malakas na hanging tila bagyo, itinataboy ang mga natitirang kalaban. Ito ang kanyang natatanging galaw na Breath Impact na nagpakawala ng lahat ng pinsalang nasalo ng 10 patong na depensa, dinobel yun at ibinalik bilang malawakang kontra-atake. 5 segundo na lamang ang nalalabi sa pagpapalakas. Muling umatake si Star gamit ang Starlight Extinction, isang ultimong kakayahang humugat ng kapangyarihan mula sa mga konstelasyon at naging sinag ng purong pagkawasak. Ang pinsala nito ay hindi masukat, hindi napipigilan at walang depensang makahahadlang. Nakabatay ito sa lakas at antas ng gumagamit. Tinagpa ng sinag ang larangan at nilusaw ang sunod-sunod na hanay ng mga halimaw. Ang mga numerong lumitaw para sa Starlight Extinction ay naglaro mula 23,000 hanggang 349,000. Nang bumagsak ang huling halimaw ay sumabay sa pag-zero ng oras ng buff ang bahagyang pagsisi ni Lufan dahil muntik na naman siyang mag-antas pataas. Napagpasyahan niyang kailangan nilang pabilisin pa ang paglinis. Kumislap ang kanyang panel ng datos at lumitaw ang kabuuang puntos na 763,383,687. Sumunod niyang ipinag-utos kay Xia ang pagpapatawag sa mga Corrupted Corpse Dragon. 2 nakapangingilabot na Undead Dragon ang sumulpot mula sa kawalan. Ang mga antas 24 na nilalang na ito ay gumamit ng Rotten Breath na nagdudulot ng mahikang pinsala sa lahat ng tamaan at ang sinumang mamatay dito ay agad binubuhay bilang papel na maglilingkod kay Lufan. Ginamit din nila ang Corpse Charge, binalutan ang sarili ng bulok na baluti at sumalpok sa kalaban habang ibinabalik ang 99% ng tinanggap na pinsala at isinusukli ang lahat ng negatibong epekto at kasanayan. Nang pakawalan ang Dragon Tongue Seal ay nagbago ang Rotten Breath tungo sa Dragon Tongue Magic at ang Corpse Charge ay naging Forbidden Dragon Curse. Sa pag-iral ng sumpa ay muling nagbago ng anyo si Star at pumasok sa Star Dragon Galaxy Summoning Mode. Umangat siya sa himpapawid at nagpaulan ng nagliliwanag na mga meteor sa pamamagitan ng kasanayang Starfall. Sa Galaxy Mode ay nasa saklaw ng ataking ito ang buong mapa at maaari pa rin siyang gumamit ng iba pang kakayahan habang tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga meteor hanggat hindi napuputol. Sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang tunog ng pag-angat ng antas. Umabot sa antas 25 ang Emerald Dragon, naging antas 18 ang Star Dragon, umangat sa antas 37 si Luan, at narating ng Black Dragon ang antas 30. Sa loob lamang ng ilang segundo ay lumakas ang buong pangkat at ngumiti si Lufan nang may kasiyahan sa bilis ng pag-level na tunay na angkop sa isang manhwa. Sa itaas ay nanatili ang isang antas 75 Abyssal Moth at nagpakawala ng kakayahang corrosion, dumura ng malagkit at nakal-alasong berdeng likido na tumama ng may nakamamatay na katumpakan. Sa tama nito ay hindi lamang nasusunog ang target kundi kumakalat ang lason na tila salot at lumilikha ng kumikislap na berdeng anino ng pagkasira sa katawan ng biktima.
Nang papalapit ang lason kay Star ay itinaas lamang niya ang kamay at isang maliit na black hole ang nabuo sa kanyang palad, agad nilamon ang atake at pati ang anumang madaanan nito. Sa pag-aktibo ng kasanayang black hole ay nalikha ang isang gravity well na humihila sa mga kalaban habang isinasagawa ang kakayahan. Pagkatapos ng paghila ay sisabog ito at magdudulot ng napakalaking pinsala na katumbas ng kabuuang buhay ng lahat ng nakulong sa loob. Sumigaw sa sakit ang mga halimaw habang walang awang nilalamon ng kawalan. Hindi pa roon nagtatapos si Star. Ibinuka niya ang mga braso at dalawa pang singularity ang nabuo. 3 black hole ang sabay-sabay na palm unit sa realidad at marahas na humigop sa lahat ng nasa paligid. Patuloy ang walang humpay na paghila at nagbabanta ang darating na pagsabog ng isang mapaminsalang shockwave na nakabatay sa mismong puwersa ng buhay ng mga kaaway. Sa gitna ng ganitong tanawin ay bahagyang napangiti si Lufan samantalang ang kanyang mga dragon ay umatungal sa galit at tila naghahayag ng hamon sa kamatayan. Biglang nakaramdam si Lufan ng malamig na kilabot at nang tumingin siya sa trono ay wala na roon ang dating nakaupo. Nawala ang Earth Shadow Demon at muling nagpakita sa likuran nila matapos gamitin ang Shadow Breaker, isang kakayahang nagpapahintulot sa katawan nitong makihalo sa kawalan at magtamaw ng ganap na pagiging hindi nakikita. Sa loob ng 10 segundo ay isa itong di maaninag na multo, ligtas sa pisikal at mahikang atake. Sa sandaling yun ay pumilipit ang dambuhalang katawan nito at ginamit ang Death Coil, ginawang bisagra ang mga bahagi ng katawan upang gapyusan ang kalaban, magdulot ng paralisis, lason at pagkahilo habang ang matutulis nitong paa ay naglalapat ng patong-patong na pinsala. Ngunit sa kalagitnaan ng pag-atake ay naramdaman ng demonyo ang isang nakakatakot na puwersang nakatuon sa kanya. Naputol ang bisa ng kanyang pagtatago at sapilitang nabawi ang epekto ng Shadow Walk Concealment. Mula sa kawalan ay sumabog ang mga kadena at mahigpit siyang ginapos, dahilan upang mapaungol siya at bumagsak paatras. Sa harapan niya ay nakatayo ang isang dambuhalang nilalang na ang ulo ay binubuo ng gumagalaw na mga Galamay, ang Earthslayer Demon. Sa isang iglap ay natunaw ang anyo nito pabalik sa mga anino gamit ang Phantom Walk at nakihalo sa aura ng Earthslayer upang makamit ang sukdulang pagtatago. Nakaraan ito sa anumang hadlang at hindi matukoy hanggang sa sandaling umatake, at sa ganoong paraan ay umikot ito sa likuran ng Earth Shadow Demon, naghahanda para sa susunod na nakamamatay na galaw. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.